Panibagong araw na naman po para sabihing salamat Jesus at Biyernes ulit! Lord! Thank God it's Friday morning po, 20 na ngayon sa buwan ng Pebrero taong 2026 sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Panibagong explosive eruption na itala sa bulkang Canlaon. Pinoy Gising! Ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na isubite na sa Office of the House Speaker. Pinoy Gising! Dating appointee ng Duterte administration itinalaga bilang bagong direktor ng NBI. Pinoy Gising! Dating presidente ng South Korea hinatulan po sa ibayong dagat ito, hinatulan po ng habang buhay na pagkakakulong. Pinoy Gising! Sa sports, Alex Iyala bigong makapasok sa WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships. Pinoy Gising! Ayaw palabasin sa mall dahil nakabasag ng gamit ang kasama mong atabs o bata? Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na kinakailangan pa rin magpahid ng sunscreen sa balat kahit nasa loob ka lang ng bahay? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! At sa balitang showbiz, AJ Raval ipinagtanggol ang mga anak mula sa mga bashers. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din, online, bangon na, gising na! Pinoy Gising! Friday! Enjoy lang tayo on a Friday! Kahit na nakakalungkot, nagkaroon na naman po ng explosive eruption dyan po sa may Bulkang Canlaon. Enjoy pa rin ho dapat tayo. Sabihin ni pag sa walang bahala kung hindi maging alerto pa rin. Pero ika nga nila pag Friday medyo pa-settle down ng karamihan sa atin. Pagdating ng Friday, wala na dapat tayong inaalala ng mga problema. Wala na dapat tayong iniisip na mga alalahanin. Though, yung mga alalahanin naman po ay kasama sa pang-araw-araw nating buhay. Nakadepende na po sa atin kung paano natin ito i-handle over the weekend, kung palalagpasin po ba natin o hindi kaya tayo ay maglalaan ng atensyon para dito dahil itong mula Monday to Friday, hindi natin mapaglaanan ng atensyon. Kasi sa atin naman po iyon eh. Pero kadalasan naman, kaya tayo nagpapasalamat kay Jesus na may Biyernes ulit o Biyernes na naman dahil alam natin na sa susunod na 2 araw, tayo ay makakakuha na naman ng well-deserved break. Si Parang Daniel, kasama ko dyan sa mga magde-day off ng Friday. Si JM, kasama ko na rin yan sa mga magde-day off ng Friday. Pero dahil bayani yan, pag pinasabi pumasok, papasok na naman yan. Si Bambam din, kasama ko magde-day off. Tama ba ako, di ba Bam? Di ba, Sabado and Linggo ka, wala kang pasok, di ba? Kami po ay magde-day off, kaya wag nyo kaming gambalain. Parang ang aga ng pagbabanta no? Easy lang ho tayo on a Friday, pero tuloy-tuloy po rin po ang balitaan natin every single day. Kaya naman, maganda. Thank God it's Friday morning. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang Thank God it's Friday edition ng inyong paboritong morning habit sa DWIZ Radio Channel 23. Ito na po ang Pinoy Gising. Bangon na po. Wakey na po tayo. Good morning. Isa't kalating oras na balitaan, kulitan at kwentuhan ang pagsasaluhan natin. Pero mamaya, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Madam Chairman na Amy Pat na nag-celebrate ng anniversary niya kahapon. Ako ay may interview ata mamaya Ako ay may makakapanayam ata mamaya no? Kung hindi ako nagkakamali. Pag-uusapan natin yung mga bagay na kinai-stressan ninyo. Oh no! Sinimulan ko yung programa sabihin huwag tayo magpaka-stress. Pero mamaya pag-uusapan ho natin lahat ng mga undertakings sa mundo ng politika. Maya-maya lamang po yan sa kabuuan ng 1 oras ng ating pagbabalita. Mamaya lamang po. Kaya antabay lang po kayo. Saluhan nyo hanggang alas 6 in the morning. Ako po ang inyong paboritong kasama tuwing umaga. Ako po si Daryl Justin. Ang isang moderate o katamtamang explosive eruption sa Bulkang Canlaon sa rehiyon ng Negros Island kahapon. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and
Seismology o PVOX, naganap ang pagputok alas 4:38 ng hapon at tumagal ng 2 minuto batay sa seismic record. Dagdag pa ng ahensya, ang insidente ay lumikha ng maitim na eruption plume na umabot sa taas na 2,000 metro mula sa bunganga ng bulkan bago ito tinangay patimog kanluran. Nagkaroon din ng pyroclastic density currents o uson na bumaba sa timog at timog kanlurang bahagi ng dalisdis ng bulkan sa loob ng 1 kilometro mula sa Summit Center. Nananatili namang nakataas ang alert level 2 sa Bulkang Kanlaon at mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone o PDZ. Pinoy Gising! Formal naman pong naitransmit sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkukumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na ipasa na ng kanyang tanggapan ang ika-4 na reklamo sa Office of the Speaker alinsunod sa konstitusyon at sa mga patakarang pinaiiral sa Kamara. Nabatid na inihain ang pinakabagong reklamo ng private citizen na si Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Benny Abante. Pinoy Gising! Kinumpirma naman po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na papalitan na po ni Attorney Melvin Matibag si Lito Magno bilang hepe po ng National Bureau of Investigation o NBI. Naglingkod man bilang Cabinet Secretary sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiwala ang Malacanang na karapat-dapat si Matibag para hawakan ang naturang posisyon sa ahensya. Ayon kay Yusek Castro, buo rin ng tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang NBI Chief, kaalyado man ito ng dating Pangulo. Pinoy Gising! Pinalikas na po. Sabi ko nga, isa pa. Pinalikas na, ayun, ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga komunidad na nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Inatasan din po ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagmonitor dahil sa posibleng pagdaloy ng lahar lalo na sa panahon na malakas ang ulan. Bukod dito, ipinag-utos na rin ng DILG ang agarang pagpupulong ng Local Disaster Risk Reduction and Management Councils, pati na ang pag-activate sa Emergency Operations Centers at Response Clusters na nananatiling nakataas sa Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon matapos po ang moderate explosive eruption nito kahapon. Pinoy Gising! Sa kaugnay pang balita, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa mga natural na kalamidad. Dahil po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, walang sokpa sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa La Carlota City, Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Kanselado rin ang klase sa ilang lugar sa Mindanao, bunsod ng malalakas na pag-ulan dulot po ng shear line. Sa lalawigan ng Davao de Oro, suspendido ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Moncayo, Nabunturan, Montevista, Mawab, Maragusan, Laak at Compostela. Suspendido rin ang pasok sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa New Corella at Asuncion sa Davao del Norte. Samantala, kanselado naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga lalawigan ng Santo Tomas, Kapalong, San Isidro at Carmen sa Davao del Norte. Pinoy Gising! Sa oras natin na 15 minuto bago sumapit ang ikilima ng morning, nasa na iyon, ayan o, habang nag-kinat biricho. Sige, Parin Daniel, basa pa tayo ng iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Itinaas na ang blue alert status sa Davao Oriental Huwebes ng gabi matapos ipag-utos ni Governor Nelson Dayanghirang ang pag-activate ng Emergency Operations Center dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan bunsod ng shear line. Patuloy ring nakamonitor ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasamang Davao Oriental Police Provincial Office, 1,001st Brigade, 66 Infantry Battalion at Bureau of Fire Protection upang tiyakin ang mabilis na koordinasyon at episyenteng pagtugon sa mga lokal na pamahalaan. Paalala naman ng LGU sa publiko maging alerto sa mga posibleng epekto ng malalakas na ulan at maging handa sa posibleng paglikas sakaling magkaroon ng pagbaha o landslide. Pinoy Gising!
Sa iba pa natin mga balita sa oras na ito, kumbinsido ang isang political analyst na mas hihina ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Kasunod ito na maagang pag-aanunsyo ng Vice Presidente na siya'y tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Ayon po kay Dr. Froilan Calilong ng UST Department of Political Science, posibleng umatras ang ilang mga kongresista sa pagsuporta sa impeachment laban kay VP Sara dahil sakaling manalo ito malalagay sa alanganin ang kinabukasan ng ilang mambabatas sa mundo ng politika. Technically, yung mga congressmen natin ngayon, no, knowing that she is already running, yung mga dati siguro na may agam-agam na tatakbo ba siya o hindi, na ngayon sigurado na siyang tatakbo. No? Many of these congressmen may actually be thinking a lot of times whether or not they're going to sign, and most likely they might not sign the impeachment except for those congressmen who are really very solid na supporters ng ating Pangulo tsaka ng dating Speaker. Pero yung mga ibang congressmen dito, they also will be thinking of their political future, because what if hindi siya ma-convict sa Senate and alam ng mga tao that they signed the petition, so what will happen to them in 2028? Samantala, binigyang diin ni Dr. Calilong na hindi dapat magbadali ang mga oposisyon sa pag-anunsyo ng kanilang mga alas sa susunod na eleksyon, lalo't mas kinakailangan ng mga ito na makahanap ng mas malakas na lider at makabuo ng alyansa na magpapatatag sa kanilang kampanya. If I am in their position, I will not be hasty with the decision to announce, no, or to file a candidate. Remember na kailangan ng opposition to, no, na makakuha ng isang solido na kandidato na kahit paano meron talagang mandato. At hindi basta ito mangyayari, no. They need to form a coalition, or if they would like to go to an alliance, that will really be the thing, no. So hindi po pwede kasi nasasabay ka dito sa galaw ni VP Sara, kasi magmumuka na masyado kayong nagmamadali, no? Yan po ang tinig ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong Thank God It's Friday morning, February 20, 2026 na po. Sa oras natin na 12 minuto bago mag-alas 5 ng morning, iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Tuloy-tuloy ang mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ at Ariel Channel 23 sa oras pong 8 minuto bago mag-alas 5 ng morning. Parang Daniel, tanggap tayo ng report mula sa ating regional station. Ronda Probinsya. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa ilalim ng tulay sa lungsod ng Iloilo. Mula po sa 89.5 DWIZ News FM Western Visayas, narito ang report ni Kuyang Richard Martuso. Isang bangkay ng lalaki natagpuan sa ilalim ng tulay sa Project 5 Arevalo dito sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa Arevalo Police, wala pang pagkakilanlan ang biktima na nakasuot ng itim na t-shirt at cargo shorts. May nakita umanong dugo mula sa ulo ng lalaki pero nagpapatuloy pa ang investigasyon upang malaman ang sanhi ng pagkamatay nito. Ayon naman sa punong barangay ng naturang lugar, hindi pamilyar ang mukha ng lalaki kaya maaring hindi residente ng kanilang barangay. Mula dito sa DWIZ Nas FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, ulat tayo mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. Ang inaabangan ng sambayanan na Friday, nag-ikot ang ating Palengke Queen at Yusek sa Malansing Market sa Caloocan at Greenleaf Market sa Valenzuela para alamin ang presyo ng mga bilihin, lalo na mga isda. Dahil sa mga Katoliko, Lenten season, walang magkakarne dahil Friday ngayon. At ang ulam tips niya, narito na si Mama Beth Samson. Yusek, good morning! Good morning, Daryl. Salamat, Jesus, at Biyernes uli. Yun. Ayan. Diba? Alam na alam ko na yan. So, yung bigas dyan sa dalawang palengke na yan, 40 pesos hanggang 65 pesos per kilo. Samantalang yung mga magluluto ng baboy ay 350 pa rin ang kilo ng kasing, pige, laman, giniling at ang liempo 380. Ang manok 190 hanggang 200 pa din. Sa isda naman, asahan daw natin ang pagtaas na sa susunod na mga araw dahil Kwaresma. Pero sa ngayon, ang bangos ay 220 pa rin hanggang 340 kada kilo depende sa laki. Ang galunggong 300 hanggang 320. Tilapia 160. Ang ulo ng maya-maya 200 hanggang 220 samantalang ang laman ay 260. Dalagang bukid labahita
asuhos, tambakol at tanige, 320 per kilo. Samantalang ang itong hipon, depende sa laki, 280 hanggang 600 per kilo. Ang pusit, kalawang, 280 hanggang 400 at ang sapsap, 220 at ang lapad na matinik ay 220 kada kilo. Medyo mababa pa rin ang gulay, ang repolyo at ang Baguio beans, 70. Patatas, 80, sayote, 40. Ang carrots, 90. Pechay, 60. Ang celery, 100. Chicharo, 200. Bell pepper, 160. Itong kamatis, 50. Ang bawang, 120. Sibuyas na pula, 100 kada kilo at ang puti 120. Asahan din ang pagtaas ng konti ng presyo pagdating sa malapit na yung ating mga Holy Thursday, Good Friday. Ngayon dahil biyernes ngayon, Daryl, no meat today. Ang aking mga hinanda ay ginisang munggo sa hipon o ginisa sa tinapa with fried galunggong. Chapsoy with quail eggs, pakbet at inihaw na tilapia. Paksiw na bangos, inihaw na bangos na may palaman, sinigang sa miso, sarsyadong isda, o kahit ano, basta gulay at isda, wala muna tayong baboy, karne at manok. Pahinga Ayan. muna sa pahinga muna tayo ngayong araw sa paboritong manok ng bayan. Wag muna, ha? Oo, hindi Pahinga ko muna babanggitin today. yun. Yun. Sa Monday, asahan niyo yung sinasabi ko sa inyong gustong-gusto ng mga bagets. At sa Monday din, tignan natin kung kakambyo na ang presyo ng isda at baboy dahil papalapit na ang Kwaresma. Ayan, Daryl, para sa Pinoy Gising, Metro Patrol, Bet Samson, ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, syempre, araw-araw. Magbabudget tayo ng tama, nak. Pinoy Gising! Many thank you, Mama Beth Samson, Yusek sa iyong palengke, price monitoring at ulam tips. Ayun, sa mga Katoliko, it's the best time usually pag Lenten season na i-practice yung meatless Friday. Ako sa amin sa bahay, Wednesday tsaka Friday wala kaming karne. Lalo na pagka season of Lent. Ayun, blessed Lent po sa ating mga kabayang mga Katolikong Kristiyano. Samantala sa ating NBI, kung ayaw pong palabasin sa mall dahil nakabasag ng gamit ang kasama mong bata, anak mo man yan o pamangkin o apo, ay cannot be po yan. Alamin ang inyong karapatan at sa parang hold sa inyong mga anak na hindi palabasin sa mall dito po sa ating NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ayaw palabasin sa mall dahil nakabasag ng gamit ang kasama mong bata? Nako! Bawal ito. Kapag pumupunta sa mga mall at mayroong kasamang bata, hindi may iwasang mangamba dahil posible silang makasira ng bagay dahil sa kakulitan. Pero paano kung aksidenteng nakabasag ng gamit ang kasama mong bata at pinagbawalan kayong lumabas ng mall hanggat hindi fully paid ang halaga ng nabasag? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa batas, walang karapatan ang anumang establishmento na mag-detain ng sinumang individual. Ang maaari lamang gawin ng kanilang pamunuan ay pagbayarin ang nakabasag ng gamit. Kung ayaw magbayad, maaari namang kasuhan ng mall. Kaya sa susunod na punta sa mall, huwag alisin ang tingin sa mga kasamang bata. Magdoble ingat para iwas perwisyo at para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Nako, talagang bawal na bawal are, ha? Hindi pwedeng i-hold. Parang dating tuloy hino-hostage mo kasi ang mga bagets para doon. So, cannot be po yan. At ang mga bata naman ang kawawa. Tsaka minsan pag ganyan na nangyayari, natutrauma kagad yung mga bata. Pero I think the parents should also help out, or yung mga guardians should also help out na at the same time, i-inform yung mga bata na kung ano yung tama at mali in the best way possible. Iba kasi mga magulang nagagalit kagad, minsan sinisigawan. Nako, madalas yung iba kinukurot, oy, bawal pong saktan ng mga bagets, ha. Samantala sa ating showbiz naman, AJ Raval ipinagtanggol ang mga anak mula sa bashers. Anong klaseng pambabash ang pinagtanggol ni AJ na yan sa kanyang mga junakis? Alamin natin sa number 1 Mima Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted!
Para sa aking balitang showbiz, ipinagtanggol na aktres na si AJ Raval ang kanyang mga anak matapos ang komento ng isang netizen na humihiling ng kapamakan sa kanyang pamilya. Sa social media post, ibinahagi ng aktres ang isang screenshot ng komento na sinabing sana mamatay ang anak ni AJ, mabangga sana. Ayon sa aktres, sa kanya na lamang ibunton ang galit at huwag nang idamay ang mga batang walang kalaban-laban. Dagdag pa ni AJ, inako na niya ang sisi sa hiwalayan ng kanyang kasalukuyang karelasyon ni si Alger Abrenica at asawa nitong si Kylie Padilla kahit hindi umano siya ang totoong dahilan nito. Nag-ugat ang galit ng ilang netizens kay AJ matapos nilang kumpirmahin ni Aljor ang kanilang relasyon noong 2022. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Riz Calata, gumising ka na raw. Ayun ang alarm clock mo. Ibig sabihin, shift na tayo sa susunod na oras. Maraming salamat sa ating mga giliw na taga-subaybay sa DWIC News FM 89.3 Northern Luzon, Dagupan. Impunto alas 5 na po ng morning. Susunod na po sa inyo dyan ang programang Todo Balita at Komentaryo. Pero dito po sa atin sa Metro Mega Manila at nalalabing bahagi ng bansa, tuloy-tuloy na isang oras na balitaan. Susunod na. Ngayon po, thank God it's Friday morning, 20 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Balikan natin ang ating mga headlines. Gising! Panibagong explosive eruption na itala sa bulkang Canlaon. Gising! Ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara nasa Office of the House Speaker na. Gising! Attorney Melvin Matibag itinalaga bilang bagong direktor ng NBI. Gising! Sa ibayong dagat, habang buhay na pagkakakulong ipinataw sa dating Pangulo ng South Korea. Gising! Sa sports, Alex Iyala bigong makapasok sa WTA 1000 Dubai Duty-Free Tennis Championship. Gising! Totoo nga ba na kinakailangan pa rin magpahid ng sunscreen sa balat kahit nasa loob ka na lang ng bahay? Mamaya, let's prove it! Gising! At sa ating balitang showbiz, barista, pinakilig si John Lloyd Cruz. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! 4 minuto na po, 4 minutes na makalipas ang alas 5 na magandang Friday morning! Sorry, linawin ko lang saglit. Yung sa showbiz pala, pinakilig ni John Lloyd Cruz. Hindi si John Lloyd Cruz yung pinakilig ng barista. Mali ka na naman dahil dako na nga tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Gising! Naniniwala si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na posibleng maging suntok sa buwan ang pagkuha ng malaking numero mula sa mga kongresista ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Defensor, malabong mangyari sa ngayon ang express route o ang mabilisang pag-akyat ng reklamo laban kay VP Sara sa Senado. Duda rin ang kongresista kung makakakuha ng 1/3 endorsement mula sa mga miyembro ng Kamara ang mga inihaing reklamo. Paliwanag ni Representative Defensor, marami sa kanilang mga kasamahan ang dismayado sa kinahinatnan ng mga nakaraang impeachment complaint. Kabilang na anya dito ang hindi pagtupad ng Senado sa tungkulin ng mga ito sa ilalim ng konstitusyon habang ang Supreme Court naman ay nagdeklara na void ang nakaraang reklamo. Sa kabila nito, tiniyak ng House Senior Deputy Majority Leader na aabot at maire-refer pa rin ang mga reklamo sa House Committee on Justice para sa kaukulang deliberasyon. Gising! Inaasahan naman na po ng Akbayan Party List ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na siya itatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon sa Akbayan, matagal nang pamamaraan ng pamilya Duterte ang kandidatura sa pagkapangulo na layong iwasan ang hustisya at pananagutan, lalo na sa issue ng extrajudicial killing sa EJK at Pandarambong o Plunder. Question din ng grupo ang timing ng anunsyo ni VP Sara na ilang araw bago ikasa ng Kamara mga pagdinig kaugnay sa panibagong impeachment complaints laban sa kanya. Gayon din ang paghahanda ng International Criminal Court o ICC para sa confirmation of charges hearing laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan naman sa mga Pilipino akbayan na huwag magpalinlang dahil hindi dapat pagtakpan ng ambisyon ang paghahanap ng katotohanan, hustisya at pananagutan.
Gising! Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor na planado at strategic decision ang maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang planong pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Representative Defensor, malaking advantage para kay VP Sara ang naturang announcement lalo't wala pang inilalabas ang administrasyon na magiging presidential candidate nito. Maliban dito, dahil mataas din anya ang ratings ni VP Sara sa mga survey, maaaring ito ang ikonsiderang iboto ng mga Pinoy. Gayunman, binigyang diin ng mambabatas na hindi magiging hadlang ang pagiging malakas sa kandidatura para isulong pa rin ang impeachment case laban po sa pangalawang Pangulo. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita sa oras na ito, naniniwala po ang isang political analyst na makakakuha pa rin ng 1/3 vote ng mga kongresista ang impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng pag-aanunsyo ng Vice Presidente sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Tinukoy rin ni dating Political Affairs Advisor to the President Ronald Llamas na isa ang impeachment sa mga posibleng dahilan kung bakit maagang nagdeklara ng kandidatura si VP Sara. Ang target niya ay yung mga boboto o hindi boboto sa impeachment. Tatakbo na ako, number 1 ako sa survey, dapat wag na kayong bumoto. Or else, kakalusin ko kayo sa 2028 pag ako ay nanalo. Tingin ko makakayan ang mababawasan yung boboto, pero tingin ko ay kaya pa rin yung 1/3 para i-impeach siya. So, ikatlo, sa mamamayan, para magkaroon siya ng bump sa survey. Dahil siya pa lang naman ang nag-aanunsyo eh. Tama. At siya yung pinakamataas. So ang habol niya ay madagdagan yung kanyang rating. Samantala, iginiit ni Llamas na dapat na rin i-anunsyo sa lalong madaling panahon ng iba pang mga partido ang kanilang mga manok sa susunod na 2028 elections. Siyempre, yung mga politiko na very cynical ang kanilang political calculation ay magsisimula na mag-negotiate sa kanya. Dahil parang siya yung nag-iisang presidential candidate sa political landscape. Kaya dapat yung mga nagplano na tumakbo sa 2028 ay humabol na rin. Mag-anunsyo na rin within the next few months. Ay, yung isang side ng opposition kasi parang nangyayari ngayon, dalawang sides ng opposition. Isa yung, ito na nga, yung unang opposition is the Vice President. The other opposition is yung kaya sa side naman nila, ika nga ay yung tinatawag na pinklawan kina Senator Risa Hontiveros na bagamat nagsabi na si Senator Risa na they're expecting to do their announcement either at the later part of this year or first quarter of the following year. Mamaya maganda malilinaw ko rin to dun sa isa pang kaibigan natin political analyst kung ano bang magandang optics na tignan lalo na ng mga naghahangad for higher positions sa 2028. Pero kanina, napakinggan ninyo ang tinig ni dating political advisor o political affairs advisor to the President at political analyst na si dating Secretary Ronald Llamas sa parehang ng DWIZ. Pinoy Gising! Nasa mga hukom pa rin ng International Criminal Court ang pagpapasya kung papayagan ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing sa susunod na linggo kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga. Ayon sa ICC, ang waiver na inilabas ni dating Pangulong Duterte ay isa pa lamang kahilingan at ang mga hukom pa rin ang magdedesisyon tungkol sa nasabing usapin. Nauna rito, nagsumite si Duterte ng formal na abiso sa International Tribunal na isinusuko niya ang kanyang karapatang dumalo sa pagdinig mula Pebrero 23 hanggang 27. Isa sa kanyang mga dahilan ay ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Sinampa ng ICC prosecutor ang dating Pangulo ng 49 incidents ng pagpatay at tangkang pagpatay kaugnay ng pagpapatupad ng kanyang kampanya laban sa iligal na droga, bagamat binanggit na mas malaki pa umano ang aktwal na bilang ng mga naging biktima sa saklaw ng panahong tinutukoy. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita pa rin po, humiling ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na pahintulutan silang magdagdag ng mahigit 100 pang ebidensya na gagamitin sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Sa nasabing motion, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, na ang mga karagdagang ebidensya ay lubhang may kaugnayan sa mga sakdal at kinakailangan para sa makabuluhang pagsusumite ng depensa sa pagdinig. Paliwanag ng kampo ni Duterte na sa 108 na karagdagang
item, 6 ang nakuha lamang mula noong February 5, kaya natanggap lamang ng depensa ang nasabing item matapos nilang ihain ang unang kahilingan na magdagdag ng 78 items sa kanilang list of evidences. Habang ang natitirang mga karagdagang item naman ay may mga ebidensya o transcript na dati nang ibinahagi at tinukoy ng depensa, ngunit ngayon ay naging mahalagaan niya dahil sa pagsusuri sa 6 na bagong item. Tiniyak ng mga abogado po ng dating Pangulo na ang pagdagdag sa 108 evidences ay hindi magdudulot ng anumang hindi makatarungang pinsala. Pinoy Gising! Muli naman pong nanindigan ng Malacanang na nakaayon sa batas ng pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ito ang reaksyon ng palasyo kasunod ng inilabas na waiver ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa kanyang confirmation of charges hearing. Sa nasabing waiver, isa sa dahilan ay ang hindi niya pagkilala sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC at kinidnap lamang siya o anya siya at pera pa ng taong bayan ang ginamit sa pag-arkila ng private jet na naghatid sa kanya roon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ang naging hakbang ng pamahalaan ay nakaangkla sa Section 17 ng Republic Act No. 9851. Anya, malinaw sa batas na kung ang isang kaso ay dinidinig na sa isang international tribunal, maaaring hayaan ng gobyerno na doon na magpatuloy ang proseso. Ipinalawanag din ng palasyo na bukod sa pakikipag-ugnayan sa Interpol, may tinatawag na residual obligation ng Pilipinas kaugnay ng panahong miyembro pa ito ng International Criminal Court. Kaya kahit hindi anya kinilala ng pamahalaan ang kasalukuyang jurisdiksyon ng ICC, iba anya ang usapin kung ang mga alegasyon ay naganap noong saklaw pa ng bansa ng nasabing korte. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma naman po ng Justice Department na wala pang inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mga ilang opisyal na idinadawit sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Kabilang dito sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinukoy ng ICC bilang co-perpetrators ng dating Pangulo. Samantala, nilinaw naman ni Justice Spokesman Attorney Polo Martinez na magbabatay sila sa Supreme Court ruling sakali mang maglabas ng arrest warrant laban sa mga naturang mga personalidad. Maliban dito, iginit din ng Justice Spokesman na may obligasyon pa rin ang bansa sa international community gaya ng Interpol kahit na hindi na tayo bahagi ng ICC. Pinoy Gising! Ako, Friday na po ngayon. Yung mga nagbabalak kung may outdoor o indoor ganaps po ba ang dapat nilang iplano sa weekend? Heto, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Uulan ba, aaraw, malamig ba o mainit ang magiging panahon natin mula ngayong Friday hanggang Saturday and Sunday over the weekend? Alamin natin mula sa ating weather report. Nasa linya po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ang kanilang weather specialist na si Miss Lian Loreto. Miss Lian, happy Friday po! Yes po, happy Friday po Sir Daryl at sa lahat po ng ating matigas-baybay. Sa ngayon, patuloy pong uulanin ang malaking bahagi ng Mindanao pati na po yung silangang bahagi ng Visayas, dulot nitong shear line o yung salubungan ng hanging amihan at easterlies. Kaya doble ingat sa ating mga kabayan dahil magiging maulap at meron nga pong mga pag-ulan dito sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Bar, maging dito po sa may Sulu, Eastern Visayas, Cebu, and Bohol. Dahil nga po dito, nakataas din po yung ating weather advisory kung saan possible po yung 100 to 200 millimeters na rainfall, especially sa may Davao Oriental and sa may Surigao del Sur ngayong araw na posibleng magdulot ng mga malawakang mga pagbaha. Kaya doble ingat po sa ating kababayan. At aside po dyan, yung amihan natin patuloy pong nakaka-apekto sa may Luzon. So possible po yung maulap na panahon at mahihina pag-ulan sa may Cagayan Valley, Bicol Region, ilang bahagi din ng Cordillera Administrative Region maging sa may Aurora at sa may Quezon. But for Metro Manila and the rest of the country, inaasahan naman po natin magiging maliwalas ang ating panahon liban sa mahihinang pag-ulan sa Luzon at yung mga isolated rain showers din po sa may Visayas and Mindanao. And sa ngayon, wala naman po tayong inaasahan na sama ng panahon or LPA over the weekend, ngunit magpapatuloy nga po itong epekto ng shear line sa Saturday hanggang sa Sunday. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Maraming salamat po kay Miss Lian Loreto ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Eksaktong 16 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Paring Wener, tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report.
23 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa mga CCTV camera ang nasamsampo ng customs sa dalawang abandonadong kargamento sa NAIA Complex sa Pasay City. Ang detalye sa Reporte Patrol 5, Aya Yupanco. Halos 23 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na itinago sa mga CCTV camera ang nasamsam ng Bureau of Customs sa dalawang unclaimed at abandonadong kargamento sa Ninoy Aquino International Airport NAIA Complex sa Pasay City. Nagugat ang pagsusuri sa mga naturang bagahe matapos na makatanggap ang BOC ng derogatory information mula sa PDEA hinggil sa mga kahinahinalang laman ito. Sa report ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, parehong idineklarang CCTV kits ang package na naharang sa OBC warehouse na complex. Nagmula umano ang unang package sa Malawi, Africa at naglalaman ng mahigit 2 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 16.1 million. Habang ang ikalawang package naman ay galing pa sa Johannesburg, South Africa at nagkakahalaga naman ng mahigit na 6.8 million. Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nakumpiskang illegal na droga para sa tamang kustodiya, disposisyon at karagdagang investigasyon. Is Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman po, ulat mula sa ating Metro Patrol. Yakap o Yaman ang Kalusugan Program para sa mga guro ng Minyuhan Elementary School. Hatid po yan ni PBBM. Naritong report mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning! Yes, good morning. Bukod sa pagtitiyak at nakakapagturo ng maayos ang mga guro, inasikaso na rin ni administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagtitiyak na maayos ang kalusugan ng mga kaguruan. Patunay dito ang pagdadala ng Yakap o Yaman ng Kalusugan Program sa Barangay Minuyan Elementary School sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan sa pamamagitan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang Yakap ay yaman ng kalusugan program na nagkakaloob ng libreng primary care services tulad ng pagpapacheck up at pagpapalaboratorio. Saklaw nito ang urinalysis at X-ray, ECG, vital sign, fasting blood sugar, cholesterol, complete blood count, HbA1c, digital chest, X-ray ultrasound, at pagsagot sa 75 na klase ng medisina. Mula rin sa Bulacan, ito si Metro Patrol Welles para sa Pinamitaw de Lakas. DWIC, pabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mag-shoutout lang din pala mabilisan. Good morning po sa mga nakikinig at nakatutok sa atin sa PhilHealth. Lalo na yung kanilang mga empleyadong nasa bus na ngayon at bumabiyahin na papunta din. Kasi nung one time si Mima Anton, nakita niya yun na mantitrip sana siya pagsakay doon. Sabi sa kanya ng bus driver, tapos na po ang chika. At least alam at nakatutok sa DWIZ Talio Channel 23. Mga taga PhilHealth, magandang morning po sa inyo. Samantala, tuloy tayo sa ating Metro Patrol. Navotas City Agriculture Office mamamahagi ng fuel assistance sa mga rehistradong boat owners. Nagbabalik po si Mama Beth Samson. Mamamahagi ng fuel assistance ang Navotas City Agriculture Office para sa mga rehistradong Navoteño boat owners sa February 24 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa first floor ng Navotas City Hall. Layo ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni City Mayor John Ray Chanco na kahit paano ay maibsan ang alalahanin ng mga nagmamay-ari ng bangka na gumagamit nito upang makatulong sa gastusin sa kanilang hanap buhay bilang mangingisda.
Maaari anyang ibili na lamang ng pagkain ng pamilya ang tulong na ibibigay ng pamalang na botas para sa kanilang fuel assistance. Magdala lamang ng isang valid ID at rehistro ng bangka o permit to operate and certificate of number. Hindi pwedeng mag-claim ang representative upang makakuha ng kanilang fuel assistance. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik ho tayo ng Bulacan. Dalawang karnaper na huli sa Norzagaray Police sa Bulacan. Alamin natin detalye. Nagbabalik Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie. Yes. Sige, go. Okay. Na-arresto lang. Balikan na lang natin. Mukhang medyo hindi maganda ang linya natin. Try natin balikan mamaya ang ulat na yan mula kay Kuyang Louie Angeles. Samantala, sa iba pa natin mga balita, tiwala si dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na hindi magtatagumpay ang kahilingan ng pamahalaan para sa Interpol Red Notice Alert laban sa kanya. Ayon kay Roque, tinanggap ng Interpol ang kanyang petisyon para tanggalin ang kanyang pangalan sa Red Notice list dahil sa kanyang pending asylum application sa European Union. Aniya, nananatiling nakabinbin ang kanyang request pero kinumpirma nitong regular siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Austria kung saan siya nag-apply para sa asylum para ipaliwanag na wala siya sa Red Notice list. Nabatid na may nakabingbing arrest warrant kay Roque dahil sa kasong qualified trafficking kaugnay ng sinasabing partisipasyon nito sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pampanga. Pinoy Gising! Nakumpleto na po ng Commission on Elections ang investigasyon kaugnay sa umano'y hindi pagdedeklara ng ilang election donors ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE noong 2025 May elections. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, natapos na ng Political Finance and Affairs Department of PFAD ang nasabing investigasyon at nakatakda ng maglabas ng resolusyon kaugnay sa nasabing kaso. Sa counter affidavit ng Senador, iginit nito na ang mga donasyon ay ibinigay bago pa siya ideklarang kandidato na alinsunod sa desisyon ng Supreme Court sa kasong Pinera versus Comelec na itinakda na ang mga aspirants na tumatakbo sa ilalim ng automated elections ay itinuturing lamang na kandidato sa unang araw po ng kampanya o campaign period. Noong November 2025, naglabas ang Comelec ng show cause order na nag-uutos kay Senador Marcoleta na magpaliwanag kaugnay ng kanyang pahayag na hindi niya ganap na isiniwalat ang kanyang mga campaign donors sa SOSE para sa nakaraang midterm elections. Hiling din ng SCO sa ang kanyang paliwanag tungkol sa umano'y pagkakaiba ng kanyang SOSE at ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Pinoy Gising! O siya. Magbabalik tayo sa iba pa mga balita. Samantala, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Ang tabayanan, may makakausap tayo tungkol sa usaping politika mamaya. Alas 5:24 na po ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! Tuloy-tuloy pa rin po mga balita natin sa Pinoy Gising sa oras po nating alas 5:27 na ng Friday morning. Tanggap ulit tayo ng mga reports. Manila, Yorme, Isko Moreno, ibinida na isa na pong economic hub ang lungsod ng Maynila. Aba, good news yan. Alamin natin detalye mula ka Patrol 5, Aya Yopangco. Ibinida ni Manila Mayor Isko Moreno na isa ng booming economic hub ang lungsod ng Maynila. Ito ay makapagtala ang LGU ng 104% na pagtaas sa mga bagong business registration mula Enero 1 hanggang Pebrero 13. Ayon kay Yorme Isko, ang naturang datos higit na doble sa naitalang bilang sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bunsadan niya ito ng mga naging improvements sa peace and order at sa pagpapatuloy na mga hakbang ng pamalaang lokal para maging mas business-friendly ang lungsod ng Maynila. Pagtitiyak ni Yorme Isko, mananatiling bukas at ligtas ang Maynila para sa mga negosyo hanggat siya ang nakaupong alkalde. Ito si Batangal number 5. Ayaw pang para siyempre metodo ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, ronda tayo sa probinsya. Australian Defence Force bumisita sa Bicol Medical Center sa Naga City. Narito ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado.
Bumisita ang Australian Defence Force kasama ang kanilang counterparts mula 9th Infantry Division Philippine Army sa Bicol Medical Center bilang paghahanda sa nalalapit na interoperability exercise. Binisita ng turang grupo ang Main Emergency Room, Cardiac Center, ICU Complex, Diagnostic Center at iba pang tanggapan ng Bicol Medical Center sa Naga City. Ang delegation mula Australian Defence Force ay pinangunahan ng isang Lieutenant Emily at Lieutenant Neil, habang sinamahan naman sila ni First Lieutenant May Jeronimo ng Camp Elias Angeles Station Hospital ng 9th Infantry Division Philippine Army. Samantala, pinag-welcome naman sila ng mga opisyal ng Bicol Medical Center. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala sa iba pa natin mga balita, sa kabila ng tuluyang pagkasira ng alyansa kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ng Malacanang na walang nararamdamang anumang pagsisisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kasunod na rin ng paghingi ng tawad sa publiko ni VP Sara dahil tinulungan niya anyang manalo si PBBM na maaaring dahilan ng mga kinakaharap na issue ng bansa ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi inasahan ng Pangulo na magiging puro bakasyon ang kanyang vice-presidente, hindi makikipagtulungan at sisiraan lamang ang gobyerno. Gayunpaman, hindi anya nakaramdam ng pagsisisi ang Pangulo at mas porsigido lamang itong tumutok sa kanyang trabaho na pamunuan ng ating bansa. Kaugnay nito, wala ring anyang nararamdaman ang palasyo sa pagtakbo ni VP Sara para sa 2028 presidential elections dahil nasa kamay naman ng taong bayan ang tamang pagsusuri sa mga kandidatong iboboto nila. Pinoy Gising! Sa oras po nating alas 5:31 ng Friday morning. Sa pagkakataong ito, naroon po ang ating panauhing pandangal. Ang lalim na. Ang ating panauhing pandangal ngayong Friday morning. Pag-uusapan po natin ang epekto ng iba't ibang issue sa ating bansa, lalo na po yung recently na announcement ni VP Sara, implications po ng mga nangyayari sa ginagawa pong investigasyon ng International Criminal Court, even the co-perpetrators, even the West Philippine Sea. Pag-usapan po natin yan sa pagkakataong ito. Nasa Zoom po natin ang isang kaibigan po ng ating himpilan, political analyst po si Professor Dennis Coronacion. Prof. Dennis, magandang Friday morning po. Darryl Justin, live po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Hi, good morning Daryl. Good morning rin sa inyong mga taga-subaybay. Ayun, Prof, thank you. Alam ko, 5:31. So early, pero nagising po kayo at sinaluhan po tayo ngayong morning ni Prof. Prof, ngayon pala nag-thank you na po ako sa inyo sa pagsalo niyo po sa amin sa ating programa. Prof, kayo ba ay, unahin ko na, yung tungkol doon sa announcement, that's the big elephant in the room pa rin. Kayo po ba ay nagulat sa naging pag-announce ni Vice President Sara Duterte ng kanyang hangarin na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 elections? And do you think it's very early na yung ginawa niyang announcement? Well, ang sagot ko diyan parehong yes at saka no no kasi hindi na ako nagulat. We're expecting na base sa trajectory ng kanyang political career na her next move is that she's going to run as president. Expected din because she's the vice president. Hindi nagulat in the sense na it's way too early. Very unusual for someone who intends to run as president in 2028 to declare it as early as now. Unusual yun kasi because of the fact na based on precedents, hindi siya advisable. It's not a smart move considering what happened to the former Vice President Jejomar Binay, who just like her declared na maaga pa lang dineklara na natatakbo siya bilang presidente noong 2016. And look at what happened to him. Pinotakte siya ng mga kaso hanggang pagdating nung malapit na eleksyon, masama na yung imahe niya because of the corruption cases filed against him. So there is that kind of risk pagdating sa ginawa nito ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang masasabi ko, nagulat din ako kasi it's way too early para magdeklara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo.
Ngayon naman, Prof, may iba kasi na nagsasabi na this might be, yung itong ginawa ni VP Sara ay maaring senyales na pinapakita niya yung kanyang lakas na whatever happens, ipagpapatuloy ko to. Yung iba naman ang nagsasabi, ginawa niya ito dahil sa mga isyong kinakaharap niya para magkaroon na ng shift of, bukod sa shift of focus, possibly shift of alliances. Dahil alam naman natin sa politika, minsan nagugulat tayo na kaalyado ni politician A na bigla nagiging kaalyado ni politician B once mga ganitong major developments come in. Do you think it's a showing of force or it's just yung timing is just hindi, ginawa ko ito dahil para kahit pa paano malihis na yung issue tungkol dun sa kinakaharap ko and possibly sa kinakaharap din po ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? I think it's more of a, strategy leading to the elections at saka given what she's confronting right now. Tama kayong kinakaharap. Pareho naman tama yan, kaya nga lang, ang pananaw ko dyan, isa siyang estratehiya ng ating kalawang Pangulo na may kinalaman din sa eleksyon sa 2028. Strategy in the sense na she's in a, sabihin natin na bad situation right now. Kasi at least we can see two challenges that she is confronting. Una doon, yung looming, yung malapit na pag-uusapan yung mga impeachment complaints na pinailaban sa kanya. Anytime soon, pag-uusapan niya ng House of Representatives and of course, sooner or later, inasahan natin na magdedesisyon yung mga miyembro ng House of Representatives kung i-endorso ba yan for trial sa Senado. Pangalawa, yung kanyang ama, ay malapit na yung pre-trial hearing sa ICC at isa tong kumagaman major development pinipigilan sana ng kampo ng legal team ng kanyang ama na matuloy yung trial na yan, kaya nga lang talagang natuloy pa rin despite all the sasabihin may sakit, hindi fit for trial, pero matutuloy pa rin. So ito nakikita kong dalawang major challenges na kinakarap ni Vice President Sara Duterte. And dahil nagkasabay yan, I think both of them have put the Vice President in a very disadvantageous position leading to the 2028 elections. Kasi imagine mo, kung halimbawa matutuloy ang House Committee hearing, House Committee on Justice hearing or deliberations, bubulat-latin lahat ng mga ebidensya na ini-attach doon sa mga complaints laban sa kanya. And I suppose some of this evidence are really going to damage her image. Masisira yung kanyang imahe. Halimbawa, binuksan yung mga bank accounts, binulat-lat yung mga bank accounts, at kung ano-ano pa mga pinagagawa niya. So, maaring sumama yung kanyang, yung kanyang imahe. And baka masira yung maganda sana ng survey ratings niya. Yung magandang imahe niya. So, I think ang doon is gusto niya yung bad situation, yung disadvantageous position niya ngayon. She would like to turn it into an advantageous position. Kumbaga man, turning something good from something bad. Oo. So kaya ang tingin ko siya isang strategiya. Ngayon, marami siyang pwedeng epekto. Kasi parang ang inimagine niya dito, dalawang kanyang audience nung nagbigay siya ng speech. Ang una niyang audience, yung mga lawmakers natin sa House of Representatives, yung mga congressmen natin, na magdedesisyon kung anong gagawin sa impeachment complaints niya. So, parang sinasabi niya, she's sending a strong signal. O sige pag ako nanalo sa pagkapangulo, pag nalusutan ko yung mga impeachment na yan, at nanalo ko by 2028, humanda kayo sa akin. Kayo mga nag-endorso ng aking impeachment complaint. So, kumagaman, may halong parang threat and intimidation. Although wala siyang sinabing ganon. But definitely, yun ang isa sa mga consequences ng magiging nung kanyang sinabi. Tapos, yun ang nakikita ko doon tapos at the same time yung audience naman, yung mga publiko, parang nabanggit nyo kanina, may apology na binanggit
It's actually, I think of it more as a PR strategy na usually in a crisis situation at halimbawa hindi na-handle mabuti ng isang political leader ang isang malaking problema o krisis, nagsosorry o nag-express ng remorse yung political leader. Tapos at the same time, nangangako ng redemption. Ayusin niya yung sitwasyon. So ganun ang gustong i-convey ni Vice President Sara Duterte sa Filipino public, lalo na sa supporters niya. Parang she feels responsible na naipanalo niya because of the unity team. Naipanalo niya si PBBM. Ayun. At yung pagkapanalo na yun, na lugmok tayo sa ganitong sitwasyon. Yan ang gusto niyang sabihin, na may flood control scandal at naghihirap ang mga Pilipino. So she would like to fix the situation by, of course, running as president in 2028. It's a PR strategy because most of the time it works. Especially doon sa mga supporters ni nung political leader gaya ni Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, Prof, punta ako dun sa dalawang pressing issues din na meron na I think would also affect yung magiging takbo nitong balak gawin ni VP Sara lalo na for 2028. First off is the West Philippine Sea na usapin. Then second off is continuous pa rin ang conversations ng mga politiko natin in terms of dun sa anti-political dynasty bill na hanggang ngayon isa sa mga priority measures. Hindi urgent, yun yung gusto ko linawin, hindi kasi siya urgent, di ba? Isa lang siyang parang priority measure dun galing sa LEDA Council meeting ng Pangulong Bongbong Marcos. Itong dalawang issues na ito, alam naman siguro ng taong bayan yung stand ni VP Sara when it comes to this. What should the Vice President's approach be kung hahangarin man niya na makuha ang malaking bulk ng taong bayan na maniwala? Siguro first and foremost at pangalawa, sumama ika nga sa kanyang tribo habang papamarcha sila to 2028. Well, the thing with the first issue that you mentioned, yung West Philippine Sea issue, yes, the Filipinos feel strongly about this issue, no? Lalo pa usaping sovereignty yan, territorial integrity, ayaw natin mabawasan yung teritoryo natin. Yes. And lumalabas yan sa mga surveys na talagang ang mga Pilipino fully supported nila yung stand ng Philippine government na ipaglaban yan yung West Philippine Sea. At the same time, lumalabas din sa mga surveys na karamihan ng mga Pilipino walang tiwala sa China. O pagdating sa abilidad nito na isettle yung issue na yan na favorable sa both parties. Kaya nga lang ang problema with the sovereignty issue and the foreign policy issue is that every election time, hindi naman siya nagiging election issue eh. So people do not consider this every time that they would go to the voting precincts and choose their candidates. Oo, parang for the longest time hindi siya election issue itong foreign policy and sovereignty issues. Okay. Kaya nga naisip ko, kaya siguro malakas ang loob ng isang senador natin na kontrahen yung stand ng ating gobyerno pagdating diyan. Kasi alam niya, pagdating ng election, hindi naman yan ang iniisip ng mga Pilipino. Kaya alam niya, very confident siya na hindi siya kumbaga kung magre-re-elect siya, no? Hindi maaalala ng mga Pilipino yan. Kasi ang kanilang iniisip every election time ay yung mga, yung tinatawag ng mga issues na malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Yung, halimbawa, poverty, food insecurity, unemployment, usually economic issues eh. Yun ang unfortunate, hindi maganda sa voting practice o voting behavior ng ating mga kababayan. Pero naintindihan ko kasi mas importante naman talaga yung mga yung mga may mga pressing issues talaga, yung pang-ekonomiya, mas importante 'yun. O kasi kung gaman meron tayong hierarchy of pressing issues at hindi ho nasa top 1 yan. Hindi yung number 1 issue, hindi yung number 2, not even number 2. Yung nga corruption hindi rin pasok sa sa top 3. Oh, okay. Just recently lang pumasok yan, second. Oo, just recently. Pero in most surveys, even prior to the elections, ang corruption ay siguro nasa number 5
Oo. So talagang ang mas inuuna ng mga Pilipino yung may kinalaman sa sikmura. At saka, Yung Prof, gutom. yung corruption talaga nag-spark lang to once the President made revelations nung kanyang SONA because of the flood control anomaly, tama? That's right. Nung doon lang ano no, nung ginawang agenda 'yan ng pangulo sa kanyang pamamahala. Pero ba prior to that, kung i-review niyo lahat yung mga past surveys, talagang corruption hindi siya number one, hindi rin siya number two. Talagang more on economic issues. Ganun din pag election ano. Yung corruption may I think compared to foreign policy issue, baka mas may pag-asa pa yan na isipin ng mga Pilipino, corrupt ito, ayoko itong iboto. Pero yung sovereignty, foreign relations, talagang hindi siya priority, top priority ng mga Filipinos during elections. Okay. Oho. So, doon sa ikalwan yung tanong, tungkol sa, ano nga ho ba ulit yun? Ito naman yung sa anti-political dynasty kasi this is one of, I think, also pressing right now because pinag-uusapan na to on a level na I think consultation meetings are being done in various parts of the country, Prof. Opo, maganda yun. Major developments are happening. And welcome po yan, yung mga ganyang klaseng developments because just like anyone else, magandang nakikisa tayo dyan. Except that, hindi naman sa I don't want to sound pessimistic and cynical, Pero given the composition of our Congress, yung majority of our lawmakers, based on studies, sabi gano'n, at least 70% are members of political dynasties. Yun na nga. So, yun. Ang tanong doon is magle-legislate ba sila, magpapasa sila ng isang batas na alam nilang against sa kanilang political interest. For the longest time, hindi nila ginagawa yon. But who knows, baka this time around pumasayan. Pero, ang tingin ko, kung sakaling papasa man yan, realistically speaking, isang compromise bill ang mangyayari. Baka ang posible pang may pasa dyan yung version ni Speaker Bogie D. Yung less stringent, yung medyo maluwag-luwag na anti-dynasty bill. Yung siguro hanggang second degree, tapos pinapayagan kada cluster daw isang member ng dynasty. Halimbawa, sa municipal level, isang member lang. Sa provincial level, isang member lang. So, multiple pa rin, several members pa rin. Kaya nga lang, hindi kagaya ngayon na may mga obese yung mga dynasties. Oh, yes. I think ang target ay matanggal yung mga obese dynasties. So, pwede na yon kaysa sa wala naman. Ngayon, how would that affect the Duterte family? Na talagang dominated nila yung mga elective positions sa Davao, I think 3 yata doon ay mga, even yung mayor and vice mayor, parehong Duterte. Yep. Tapos yung mga congressman, mga Duterte rin. So, kapag naipasa to, siguro mababawasan ng mga kukonting miyembro ng pamilya. Pero, ang point doon is malakas pa rin ang mga ang mga Duterte. Just right after the midterm elections, I was there in Davao. Talaga namang siya, Duterte country. Okay. So intact pa rin yung support, andun pa rin yung support ng mga, lalo na yung mga Visayan speaking Filipinos, talaga namang all out na support sa mga Duterte. So that's going to pose a very big problem kung sino man makakalaban ni Vice President Sara Duterte. And speaking of mga kalaban, Prof, naman tatalon na ako pagdating doon. Though the administration sa kampo ng Pangulo, parang wala pa tayo siguro nakikitang possible name that would really go head to head with the Vice President. Pero sa isang side pa ng opposition, tinatawag nilang Pinklawan, tinanong na dyan si Senator Risa Ontiveros at may mga kumakalat pa nga minsan mga unverified posts online na she might be the one who would run. Pero sabi ni Senator Risa, that's not true. And at the same time, susuriin muna nila maigi ng grupo nila, sabi natin ng mga liberal, susuriin nila maigi kung sino yung pwedeng nilang ipantapat kay VP Sara, and they're planning to make that decision by either the end of the year or early next year. Do you think na yung time na yon would be the right time for the opposition to share kung sino yung para magiging slate o yung parang magiging kanilang standard bearer for 2028 national elections, Prof? Alam niyo ang isang immediate effect nitong ginawa ni Vice President Sara Duterte na maaga pa lang nagdeklara na siya is that she has moved the election season to a much earlier period or date.
Oo, dapat sana ano pa yan baka mga next year pa kung di siya nagdeklara. Kaya nga lang nagdeklara agad siya. So, ang mangyayari niyan, naghihintay tayo sa next move ng kanyang mga kalaban. So, ang pressure ngayon napunta sa yung tinatawag ng mga pink lawan, yung mga former Liberal Party politicians. So, bigla tuloy silang nagkaroon ng pressure, time pressure, upang mag-produce ng kanilang o mag-screen at mag-nominate ng kanilang presidential bet. At saka siguro baka yung katandem na rin vice presidential bet at saka yung mga senatorial bets. So dapat sana at this point medyo chill pa sila no. Kaya nga lang ngayon may time pressure na because of the declaration of the vice president of her candidacy. Yun po naging epekto. Ngayon, tingin ko baka hindi advisable na next year pa sila. Tama naman si Senator Rizon Tiveros na within this year, baka makapaglabas na sila ng kanilang mga kandidato. So napaaga. Oo, napaaga yung kanilang kailangan gawin kasi parang nagche-chess game o chess match. No, gumalaw na si Vice President, so galaw naman ng kalaban niyang hinihintay natin. Yeah, kasi kung maghihintay pa sila ng siyam-siyam, baka mamaya ma-checkmate na sila nitong previous declaration na ginawa naman po ng Vice President. Ngayon naman, Prof, I have one more question bago po kita i-let go this Friday morning. Nabanggit nga natin kasi kanina na there are legislations tungkol nga doon sa anti-political dynasty bill. And you said na much more so kung magkakaroon man kaagad ng parang, sabihin na for me siguro baka band-aid solution pero for others it would be a solution na baka yung version ni House Speaker ang maipasa. But do you think it would give COMELEC enough time to implement this? Kasi may mga certain concerns din dyan si COMELEC Chairman Garcia Ano mo ba mga concerns ni COMELEC Chair Garcia? Well, I think siguro, Prof, more of yung concerns niya is technical lalo na sa paghahanda nila for the elections So kung may papasa po yun, kung may papasa yan this year, oo nga kasi they would need I think additional manpower to screen kung halimbawa yung personal background ng mga kandidato baka mamaya depende kung anong version halimbawa kasi may narinig ako kahit mag-boyfriend and girlfriend pa lang pwede nang i-prohibit tumakbo no. Ay siya lalo na yung gano'n, kaya magka-live-in, ganyan, hindi pa kasal. Okay. So, that would take a lot of manpower and resources. Tama kayo dyan, isa-set up pa yung, yung mekanismo at pati yung mga personnel and resources. Tama kayo, that might pose a very big challenge for COMELEC. Pero kasi once na na-publish na yung batas na naituloy yan, na-publish na, ang next, na dyan, is implementation. So yun, problema nga ho yun. Tama kayo dyan. Ayun. So with that, we have to wait and see lalo na in the coming months. It's just the start of 2026 pero feeling ko parang natapos na tayo nasa last quarter na tayo. Pero lahat ng to kailangan pa natin abangan as the months progresses at kung ano mangyayari dahil marami pang mga political developments sa malamang mangyayari in the coming days. Prof. Dennis, muli, maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon and I hope to hear from you and let's have more conversations in the future. Thank you so much. God bless po at happy Friday po sa inyo, Prof. Salamat po. Happy weekend. Ayun, nakausap po natin ang isang political analyst, kaibigan ng ating himpilan, si Professor Dennis Coronacion. Pinoy Gising! Standby lang, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Ang bilis! 7.5 minuto bago mag-alas 6 ng morning, foreign sports showbiz sa pagbabalik ng Pinoy! Hinatulan na ng habang buhay na pagkakakulong si former South Korean President Yoon Suk Yeol sa kasong insureksyon. Matatanda ang in-impeach, inaresto at kinasuhan ng 10 samut-saring kaso ang dating presidente kaugnay sa pagdeklara nito ng martial law noong Disyembre ng 2024. Ayon sa presiding judge, nagpadala si Yoon ng mga militar sa National Assembly Building upang patahimikin ang mga kalaban sa politika. Dagdag pa ng presiding judge, bukod sa nagresulta sa napakalaking gasto sa lipunan, ang pagdeklara ng batas militar, wala ring indikasyon na nagsisisi ang dating Pangulo. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Alex Iyala, bigong makapasok sa WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships. Aber, may tagapagbalita ng sports. Paring Anjo Riñon, good morning! Magandang umaga, paring Daryl. Nagulat ka, no? Ako magbabasa ngayon ng ating palitang pampalakasan dito sa Pinoy Gising. Bigong makapasok sa semifinals ng WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championship si Filipina tennis sensation Alex Iyala. Sa score na 6-0, 6-2, nabigong talunin ni Iyala si world number 4 Coco Gauff ng Estados Unidos sa kanilang quarterfinals match nitong Huwebes ng gabi. Sa loob lang ng 26 na minuto, nakuha ni Gauff ang unang set bago pa siya nakakuha ng 4 pang laro upang tuluyang makalamang sa ikalawang set. Sinubukan makahabol ng world number 47 na Filipina, ngunit muling nakontrol ni Gauff ang laban at tuluyang nasungkit ang pwesto sa semifinals sa loob lamang ng mahigit 1 oras. Sa kabila nito, pinuri at pinasalamatan ni Gauff ang Filipina tennis sensation dahil sa pagdala ng mga bagong tagahanga sa tennis. Bago makaharap si Gauff, tinalo muna ni Iyala sina Hailey Baptiste, Sorana Christie at si world number 8 Jasmine Paolini. At yan ang balitang pampalakasan dito sa Pinoy Gising! Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayun, di ba? Ang lupit ni paring Anjo. Dahil dyan, manlibre ka. Pinagbalita ko na siya pa manlilibre. Sa ating showbiz news, barista, pinakilig ni John Lloyd Cruz. Ang detalye mula sa malupet si Mimanton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, kilig to the bone sa isang barista matapos dumaan sa drive-thru sa isang coffee shop si John Lloyd Cruz at tumingin ng tubig. Ibinahagi na uploader na si Mami Shar ang interaksyon nilang dalawa na aktor at makakuha ng pagkakataon na makapagpa-picture dito. Sa caption ng post, nagbiro pa ang barista at binanggit ang pelikulang A Very Special Love kung saan tampok si John Lloyd at Sarah Geronimo habang nilagyan ito ng dialogue mula sa movie. Umabot na sa mahigit 6 million views ang naturang video. Sinabi naman ni Mami Shar na akala niya noong una ay nagbibiro lamang ang kanyang katrabaho tungkol sa pagdating na aktor, ngunit agad na nag-ready ng camera nang makumpirma niyang si John Lloyd nga ang customer. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ibinibigay ko ang hamon kay Anjo Riñon na kantahin ng extra next time. Bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. Hindi lahat ng bagay minamadali, pero sana ang sahod daw madaliin nyo na. Agad-agad! At yan na po ang kalipunan ng mga balita tinapok natin sa Pinoy Gising sa isang buong linggo. Happy weekend po sa inyong lahat. Habang sumasayaw kami ni Paring Winner, magkita-kita tayo sa darating na Sunday, DWIC Special Edition, alas 9 po yan ng morning. Antabayanan dahil susunod na po ang programang Pasada Balita. Nagbabalik po kasama si Kuyang 3-5, John Ibanez at Drew Nasino. Makalipas lamang po ilang paalala. Maraming thank you Philippines. Happy weekend. Kita-kits tayo sa Monday. Ako po si Darryl Justin. Nagbabalik